Hi, hello mga kaibigan. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay at nasa ika-12 araw na tayo sa buwan ng Disyembre, araw ng Martes. Sa araw na ito ay ginugunita ng buong simbahan ang pag-alala sa kafestahan ng ating mahal na Birhen Maria, Birhen ng Guadalupe. Sa araw na ito, sa taong 2009, 2009, ginugunita ko rin ang panahon at ang araw na kung saan ako ay inordina bilang isang pari sa parokya ng Sagrado Corazon de Jesus, San Francisco, Agusan del Sur. So, ibig sabihin, sa araw na ito ay iginugunita ko ang aking sacerdotal anniversary. Kung hindi ako magkamali, nasa ika-15 taon na ako sa aking pagkapari, parang kailan lang, no? At kung titingnan ko ng mabuti, ang pagiging pari ay isang biyaya galing sa Diyos at isang pagtugon sa panawagan na maglingkod sa simbahan sa paraan ng pagiging pari, no? Ngayon ko lang naalala, no, hindi pala 15 kundi 14, no. 2023 ngayon. 14 years, no. Parang kailan lang at maganda rin ang aking karanasan sa buong taon na ito, sa buong 14 na taon, 15 taon ng aking pagkapari. Marami na rin akong mga assignment, marami na rin akong nabinyagan, marami na rin akong naikasal, at marami rin akong na-anoint na mga may sakit. Maraming salamat sa inyong patuloy na pag-alay ng panalangin sa akin, sa aking kahinaan, at patuloy pa rin akong nagsisikap na maging mabuti at maging karapat-dapat na isang paring Karmelita, isang pari ng Diyos, pari ng sambayanan. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong mga panalangin, sa aking mga magulang, sa mga taong malalapit sa akin, na patuloy na nag-unawa at nagbigay lakas, inspirasyon sa panahon ng aking panghihina, sa panahon ng aking panlalamig. Maraming salamat. Sa araw na ito, napakaganda ng ating pagninilay na ibabahagi sa atin ng ating Ebanghelyo, Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 38. Ano ba ang nilalaman ng Ebanghelyo natin? Dito, isinisaad yung pagbisita ng Anghel Gabriel sa lungsod, sa bayan ng Galilee, ng Nazaret, sa isang babae na ikakasal kay Jose. At yung babaeng yon ay walang iba kundi si Maria. Ang mensahe niya ay galing sa Diyos. Gusto niyang ipaabot sa babaeng ito na siya ay pinili, na ang Panginoon, ang Ama ay nagagalak. Kaya nga sabi ng anghel, sumainyo ang Panginoon. Huwag kang matakot, Maria. So para sa akin, ito yung mensahe ng kaligtasan. Na kumbaga, makita natin na si Maria ay napakalaki ng kanyang papel. Naging instrumento siya sa pagdating ng kanyang nag-iisang anak na si Jesus. So, siguro kung titingnan natin ng mabuti, no? Kung si Maria ay pinili, lahat tayo ay pinili rin. Pinili tayo na maging instrumento na magdala ng buhay na presensya ng Jesus sa bawat isa. Yung katapangan ni Maria ay talagang naghahamon din sa atin na maging matapang sa ating paraan, sa ating makakaya, na magkaroon ng panindigan na maipahayag ang ating pananampalataya ng walang takot. Ang Ama ang pumili sa kanya. Si Maria ay tumugon sa panawagan. Gaya ng sinabi ko, no, para sa akin na ang araw na ito ay napaka-importante. Hindi lang dahil kafestahan ng ating mahal na Birhen Maria, Birhen ng Guadalupe, kundi ito rin yung araw ng aking ordinasyon, no? Sa aking kakayahan bilang tao, bilang pari, punong-puno rin ako ng kahinaan, punong-puno din ako ng
pagkukulang. Ngunit gaya ni Maria, ako ay nagsisikap rin na maging tapat. Nagsisikap rin ako na sa likod ng aking kahinaan ay matugunan ko ang panawagan na maipaabot ang buhay na presensya ng kanyang anak na si Jesus sa bawat isa. No? Tayong lahat ay tinawag din gaya ni Maria. Tayong lahat ay naging instrumento ng kaligtasan ng bawat isa gaya ni Maria. So sana tayo ay patuloy na magsikap sa likod ng ating kahinaan, sa likod ng ating kakulangan. Gaya ng sinabi ko, sana maging tapat tayo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa. Maraming salamat din sa inyong patuloy na pag-alay ng panalangin sa inyong mga kaparian. Sa akin din, sa paggunita ko ng aking presbyteral anniversary. Maraming salamat sa inyo, sa aking pamilya, sa mga taong malalapit sa aking puso. Maraming salamat. Sana maging matagumpay tayong lahat sa ating pakikiisa, lalong-lalo na sa hangarin na ipadama ang paghahari ng Diyos, ang pagpatuloy na paggawa ng kabutihan sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Yung ating pagmamahal kay Maria, sana maipahayag natin ng sobra pa sa pagmamahal natin kay Jesus, sa kanyang nag-iisang anak, sa ating kapatid na si Jesus, sa pamamagitan na patuloy na paglilingkod sa bawat isa, sa pagpapaabot ng buhay na presensya ng Ama sa bawat isa, patuloy na pakikiisa, at patuloy na pagiging tapat sa ating mga tungkulin. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa muli, sana wag tayong mapagod na mag-aalay ng panalangin. Ang ating mahal na Birhen Maria, Birhen ng Guadalupe, ay patuloy na nag-aalay din ng panalangin para sa ating lahat. Sana pagpalain tayo ng Panginoon at maging mabunga ang ating mga pagninilay. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, sa aking katayuan bilang pari, maraming salamat sa biyaya ng bukasyon. Maraming salamat sa patuloy na paggabay sa akin, sa likod ng aking kahinaan, sa likod ng aking mga pagkukulang. Maraming salamat din sa aking mga kapatid, sa bawat isa na nag-aalay ng panalangin sa mga pari, sa akin, upang kaming at ako ay maging matatag sa aking misyon na maging tapat at karapat-dapat na pari ng Diyos, pari ng sambayanan, pari ng simbahan. At sa ating lahat, sa patuloy na pagpupuri at pagpasalamat sa Panginoon sa mga biyayang ating natanggap. Birhen Maria, Ina ng Guadalupe, ipanalangin mo.